Maayong adlaw sa tanan. Daghang salamat kay ikaw miduyog sa pagsimba sa buhi nga Dios o sa pagpaminaw sa iyahang pulong nga magahatag og kinabuhi. Ang atong teksto karon makita diri sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 23 ngadto sa 30. Akong pagkabasahon. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, mga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinunan, nahibulong sila pag-ayo, busa nangutana sila. Unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinunan mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsoon, amahan, inahan, mga anak o mga umah tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan ang naguna karon maulahi ug daghan na ulahi karon mahiuna. Magampo kita. Ginoong Dios, amo kang gibayaw, pasidunggan sa imuhang pulong karon. Tudloi kami sa unsay angay namong buhaton, ablihi ang among kasing-kasing ug unahuna sa pagdawat niini. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaning teksto nga ato ang gibasa mga kaigsunan, sumpay kini siya sa unsay na giwali no? Sa niaging Domingo, di na usa ka dato nga miduol kang Hesus og nangutana unsay angay buhaton aron siya niyang buhaton aron siya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Unya si Jesus mingon kaniya no nga ang Ten Commandments anang dato ako naman ning gituman ang tanan. Unya ingon si Jesus kaniya nalang kay usa nga wala nimo buhata. Baligya ang imong katigayunan, ihatag sa kabus og sunod kanako. Og ikaw makaangkon sa kinabuhing dayon. Og sa pakadungog sa dato niadto, mitalikod siya, nagmugot ang iyang naong tungod kay dato man kay siya. So ang point lang ato mga kaigsoon no nga kaning dato dili siya andam nga i-surrender no sa iniya ang iyang katigayunan because ang iyang katigayunan mao iyang Dios. Siya proud kaayo nga tungod kay natuman niya ang mga kasuguan pero ang number one nga sugo nga higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing sa tibok no walay laing Dios gawas kaniya. Napakya siya. Kang iyahang kasing-kasing anaaman sa iyahang treasure ug wala niya
masurrender ang iyahang kinabuhi kang Ginoong Hesus, no? Sa Ginoo nga mao gayud ang tuburan sa kinabuhing walay katapusan. Ang iyang tinguha napakyas tungod kay dili siya andam sa pagsubmitar sa kabuton sa Ginoo. Now, kato sa diyang nadunggan no sa mga disciples sa gisulti ni Jesus, si Jesus karon na adunay gisulti karon sa iyang mga disciples. Muna ni karon ang ato ang passage, no? Sa dili pa ta magpadayon, naay ato ang tagaan og kana bitong pagtagad. Nga kitang mga ginikanan, no? Kita gyud nagdahom nung mabot gyud ang panahon nga naa gitay at least mapabilin sa tuang mga anak before ta mobiya diining kalibutana, di ba? At least, no, ang uban mag-ingon manggali nga anak, tarong gayud og eskwela. Kay mora gid na ang bahandi nga imong pagabaunon nga wala namin lain nga among ikahatag kanimo kunili ang edukasyon lang. So kana no usapon na siya sa gisulti sa akong mga ginikanan og tuod man, di ba? Nag-invest sila sa akong pag-eskwela og niabot tong panahon nga pinagi sa grasya sa Dios, nakahuman. Nakahuman po ta og college. Pero karon nga usa nako kamahan, di ba? Mupubud kana gyapon ang akong isulti sa ako ang anak. Nindot no nga adunay ginatawag nga kanang gitawag nga treasure or bahandi nga imong mahatag sila sa kanang kahibalo. But nindot usab nga natay mapabaon sila. Muna nga naadunay ginatawag nga paningkamot. Pero unsa gayud nga treasure nga bahandi nga gi-desire nato nga ilahang maangkon? Ang bahandi ba sa kalibutan or kaning bahandi nga gitagana sa Ginoo sa iyahang katawhan nga mutuo? O hinaot unta no nga muni siya ang ato ang ginatinguha gayud sa kanunay. Muna nga atong isgutan karon ang pag-angkon sa langit nung bahandi. Okay? Pag-angkon sa langit nung bahandi. Now, sa verse 23, si Jesus misulti. Unya si Jesus mingon sa iya mga tinunan. Sa pagkatinuod, sultian ko kamo, lisod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingerian sa langit. Ni comment si Jesus Christ, no? Sa dihang ang dato ni biya kay dili niya andam i-surrender sa Ginoo ang iyahang Dios, no? Nga nagpakita lang gyud nga ang kasing-kasing sa dato na aka-attach sa iyahang bahandi. O dadto ang iyang source of security, dadto nakasalalay ang iyang paglaom o nagtuo siya no nga muto siya ang makahatag kaniya og tinuod nga kinabuhi. So Jesus Christ karon nag-ingon lisod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingerian sa langit. Nagpasabot lang kini nga ang rich person is nadunay mas lisod sa ilaha ang pagkasulod sa gingerian sa langit. Of course, okay, lisod naman yun, pero mas lisod gayud sa ilaha. Nga naman, because of their wealth, because of their financial status o sa ilahang na-accumulate. Muna nga si Timothy, matod pa dari sa 1 Timothy 6:17, sa mga dato nining panahon na karon, sugwa sila nga dili magpataas sa ilang kaugalingon o magbutang sa ilang paglaom diya sa walay kasiguruhan nga bahandi.
kundili diha sa Dios nga madagayaong naghatag kanato sa tanang butang alang sa atong kalipay. So dari gi-charge ni Paul si Timothy nga i-address niya ni nga mga nga pagtulunan sa mga dato nga dili magpataas sa ilang kaugalingon. So meaning ngano ang dato maglisod man pagsulod sa kingirihan sa langit tungod sa ilang attitude. Aduna sila pagka mapahitason sa ilang kaugalingon. Na ay self-sufficiency, na ay pride, na ay sila important. There's arrogance because of their possession. Okay? Na ay survey karon nga ako ang nabantayan, nabasahan. Matod pa sa survey, a global survey conducted by the Washington-based Pew Research Center finds that 51% of the participants believe that one can be good without God. The research also suggests that those in wealthier and more educated nation are apt to think people are fine without divine. So na-survey nga 51% labi na sa mga tao nga paminaw nila okay ra kay sila, good sila without God. Og ang ilahang ginatawag bitaw nga survey gikandak sa mga dato lugar nga mga nasod nga okay ra sila walay Ginoo. So nakita nato diri nga people, when you reach the status of being wealthy, okay ra ang kinabuhi, nakakonclude sila kaugalingon nga okay ra mi maskin walay tabang sa Ginoo. Okay ra mi. So that's kind of attitude kasagara makita sa mga wealthy nga individual. So muna nga naagi ginatawag nga ningon si Jesus lisod because of their attitude, and then matod po dari sa ginatawag sa padayon nato sa 1 Timothy 6:17, kasagara is magbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga bahandi. Na diha ang ilang hope, na diha ang security, na diha ang ilahang ginatawag nga pagsalig. That's why ingon dari sa Proverbs 11:28, ang nagsalig sa iyang bahandi mapukan, apan ang matarong magmauswagon sama sa lunhaw nga dahon. So giklaro gyud nga ang nagsalig sa iyang bahandi mapukan. So kita nga naningkamot nga mo improve ang kinabuhi, okay man kay nasa why problema naningkamot nga mapanalanginan, at least marang-arang ang kinabuhi, mahamugaway ang kinabuhi. Wealth can be a blessing, can be a curse. Blessing siya because ma-provide ang gikinahanglan, makapalit ka sa unsay imong gikinahanglan, but it could be a curse because it drags you away from your trust in the Lord, and you decided to trust sa kaning mga butang. That's why na ako'y nabasahan nga article, wise Christians understand that wealth brings with it certain temptation. Matod pa rin, the wealthier we are, the more we may be prone to look for security in our riches and not Christ. So this is a warning
for all of us Christians, as God blesses you, as God improves you, of course, no nga naman kay panahon nga nailisod, but as God pours out His blessing upon you, make sure that your heart is rested on Christ, not on your wealth. Now, si Kristo, balik ta sa ato ang teksto no, sa Matthew 19 sa 24, ingon ni, so sultian ko pagayod kamo. Sayon pa sa kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingerian sa Dios. Karon mas gi pataas pagyud no ni Jesus ang ginatawag bar. Ganina lisod karon mato pa rin si Kristo karon naghimo gayud og kining ginatawag nga metaphor. Now kaning kamilyo paglusot sa lungag sa dagom, ang uban nag-ingon nga kani siya usa ka gate diin na daw usa muning ngalan sa usa ka gate sa Jerusalem nga diin gamay kayo nga maglisod ang camel sa paglusot. Kinanglan pa ang camel nga muluhod para makalusot sa gate. Pero kani, this is a hyperbole, an exaggeration ni Jesus nga gi-point sa iyang mga disciple nga aron ma-picture sa iyang mga disciple unsa gayud ay kalisod. So sa kadato ang pagsulod sa gingerian sa langit. And karon dili lang ni siya lisod, imposible na gyud. No? It's impossible. Now, karon unsa may ato ang masabtan ini. Ang buot ba sa buot nini nga kung dato ka wa na gyud kay ginatawag nga hope for eternity because of wealth. Now, kung imong tanawon sa Bible, daghan man ang mga sumusunod ni Jesus nga adunahan. No, matod pa diri sa Matthew 27:57, no? Sa dihang si Kristo, no, namatay na usa ka dato no nga kuha siyang lawas, no, ang nginganlan is si Jose, no, nga dato matod pa diri dihay miabot nga usa ka dato nga gikan sa Arimathea nga nginganlan og Jose nga nahimo usab nga tinun-an ni Jesus. So tinun-an ni Jesus dato kayo ni siya o iya galing gi-offer no katong lubnganan nga diin si Jesus gilubong. So this man is wealthy, yet he is also a disciple of Jesus Christ. Now, unsa may giday ang point ni Jesus ani? Now, ang point lang ni Jesus ani is this: si Jesus naglisgot ang pagkakawang sa mga tawhanong paagi sa pagkabot sa kaluwasan bisan ang mga dato uban sa tanang paagi ug bahandi dili gayud makaangkon nini. So, di ba kung ikaw dato or puno sa bahandi, adunahan, you have the capacity, di ba, to help, daghan kag mabuhat, ikaw daghan kag makapatukod ka og church, daghan ka og masuportahan sa ministry, guban pa, or daghan kag mabuhat nga mga charities because of your wealth. But even sa tanan nimong connection, bisan pa sa bahandi, dili gyapon kana igo nga makasulod sa gingerian sa langit, even sa tanan nimong mga means. So gibisguta lang ni diri ni Jesus ang pagkaimposible sa tao nga maluwas
sa iyang kaugalingon nga paagi, sa iyang kaugalingon nga paningkamot, sa iyang tanan nga mga effort, impossible a person to save himself. Even siya dato, dili gyapon siya maluwas, imposible gayud. So kung maglisod ang dato sa pagluwas sa iyang kaugalingon, taliwala sa daghang mga pamaagi, how much more sa mga ordinary individuals. Now, matod pa ni Charles Spurgeon, the greatest enemy to human soul is the self-righteous spirit which makes men look themselves for salvation. No nga, ang nakababagayud so sa katao nga dili siya maluwas kung siya miaad or mitutok sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon aron siya maluwas. Unsa man, meaning he's looking to himself for their salvation. Nagtanaw sila sa ilang mga means for their salvation. No, kung imo nang buhaton, kung imo nang tutukan, imong susyon, imong kaglingon, unsa man day dapat nato makaplagan, unsa man day ang ato makaplagan. Matod pa dari sa Mark 7:21 to 23, muni ang gisgutan ni Jesus, gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao mugula ang daotang unahuna sa lawayong pakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, kadautan, pagpanglimbong, kaulag, pagkadautan, o tinanawan, pagpasipala, pagka mapahitason, binuang, kining tanan, dautan, na gikan sa sulod, nga makapahugaw kini sa tao. So when you search yourself, you will find all this evil, and therefore, it's impossible for you to be saved, for us to be saved, for a person to be saved, because he will only makita his heart is full of evil. There's no good sa person for him to qualify in heaven. Wala ganyan. It's impossible for a person to be saved. Even siya dato imposible because of the fallen condition. We are evil. Man are evil. Muni karon ang response ni Pedro sa pagsulti ni Jesus nga ang dato imposible maluwas. Sa diya na-realize ni Pedro nga ang kaluwasan, no, maskin ang dato imposible makabaton. Ingon si Pedro, sa pakadungog sa mga tinunan ini, no, natingala sila, nakugang sila. So kinsa man di ay mang luwas. Kung ang dato maglisod magali o imposible nga maluwas nila lang kaugalingon, nya kinsa naman noy maluwas. Busa kinsa man di ay ang maluwas. Kinsa man di ay ang makasulod sa kingharian sa langit. Kinsa man ang makaangkon sa bahandi sa langit. Kinsa man. Muning tubag ni Jesus. Mitanaw kanila og mingon, ang tao sa tao dili kini mahimo. Apan sa Dios ang tanan mahimo. Imposible sa tao nga maluwas niya ang iyang kaugalingon maskin dato siya di niya maluwas ang iyang kaugalingon. Pero sa Dios ang tanan mahimo. All things are possible with God. Because I believe salvation is a miracle. It's a divine working. Now, muna nga,
karon ang atong pangutanon, unsa may paagi sa Dios sa kaluwasan. Now, salvation is made possible by the life, death, and resurrection of Jesus, which in the context of salvation is referred to as atonement. So gihimo sa Ginoo nga ang kaluwasan maangkon sa tao, posible sa tao, dato man siya pobre, unsa man iyang race, color, by the life, death, and resurrection of Jesus. Makita kini nato no sa 2 Corinthians 5:21. Walay sala si Kristo, apan gi pagkamakasasala siya sa Dios. Pos lang sa tadiya. No, sa dihang si Kristo naa diri sa kalibutan, matod pa sa pulong sa Dios wala siya'y sala. Siya ra ang nakatuman sa tanan lagda sa Dios, siya ra ang nakatuman sa tanan kasuguan sa Dios. He lived a righteous life, a perfect life, nga wala nato matuman, nga atong supak even sa ato ang kinabuhi. Christ lived a perfect life. What He did, apan di pa ka makasasala sa Dios. Sa dihang si Kristo, gilangsang sa cross, ang katong sala nga iyahang nga iyang gibit-bit dito sa cross, muto siya ang ato ang sala. Mato pa gidakdakan siya sa Dios sa sala sa katawhan. So therefore, when Christ was hanging on the cross, He received the full punishment of our sin because He alone can pay the penalty of our sin. And then kung imong tanawon sa verse karon sa 2 Corinthians 5:21, sa atong pagkahiusa kaniya, makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So dito sa cross, adunay duha ka butang nga nahitabo. Ang atong sala, gitransfer tanan kang Hesus, ug ang iyang pagkamatarong iyang gihatag kanato. Kaya ang pagkamatarong nga madawat sa Dios is ang pagkamatarong ni Hesus. So kung ikaw, ang tao mituo kang Hesus, nagpasabot lang na siya nga ang tanang sala niya naa tanan kang Hesus ug ang iyang pagkamataro madawat sa tao. O kana siya ma-illustrator or ma-illustrate na siya mga kaigsunan no sa kaning ubitaw usa ka kining kaminyoon no kana bitay magpakasal labi na bitaw kana bitong kana exchange of ring ba. Na usa ka phrase diha nga every time nga makadungog kiligon ko. Kinaingon bitaw nga, with all that I am, with all that I have, brag. Dayon, isaan ako na yan ang ipasuot ang ring, o kato po yung isa sa lalaki, no? Mutong ingon sa babae, ang lalaki po ingon, with all that I am, with all that I have, I give. So that's why they became one. Now, ang pangutana ni karon, when it comes to us, with all that I am, with all that I have, unsa man day naa sa toa. With all that we have is evil. Okay? With all that I am is sin, damnation. And then, unsa may naa kang Hesus, righteousness, perfection, salvation. All our sin has been transferred to Christ, and all His righteousness has been transferred unto you. What a love that God has poured out.
to those who believe in Him. No, imo nang madawatan, maeksperinsahan nga benefit. Matod pa diri, no? Ato sang basahon, Christ is full of grace, life, and salvation. Ibalik na ako nung katong illustration of marriage. The soul, meaning man, is full of sin, death, and damnation. Now let faith come between them, since death and damnation will be Christ, while grace, life, and salvation will be the souls. For if Christ is a bridegroom, He must take upon Himself the things which are His bride's and bestow upon her the things that are His. So muna siya akong i-explain. Now, this illustration is kanang muni siya ang gihimo ni Martin Luther to explain unsa gayuday aning justification. Pagkamatarong ba? Na usaon man na siya para mahimo na siya nga mo-effect sa kinabuhi sa katao. Matod pa dari sa Galatia 2:16, apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesus. No? Kang Hesukristo ug dili pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuuman kang Kristo, aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi pagtuo kang Kristo ug dili pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga pagkamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. No, si Paul nagsulat sa mga Galatian or sa taga-Galatia nga mga Kristohanon, no, nga ang pagkamatarong dili lagi pinaagi sa pagtuman sa balaod, dili na siya gikan sa ato ang kagulingon nga paningkamot. Kay kun kana ang imong saligan, maskin no, ato lang ko ng context, maskin daghan ka og mga resources, dili gyapon na siya enough. The only person can make you righteous is Christ. So therefore, put your hope and trust in Christ alone. Ug gignan pagalit ni Pablo no ang mga taga Galacia, bisan gali kami, apil gali ko. So sa may point ni Pablo sila. No, si Pablo is a Pharisee. He accomplished much no sa iyang mga kanang ginawa nga work. He serves God, but Paul is not depending on his race, his works, his service. He is constantly trusting Christ for his salvation. Because in Christ alone, diha ta makakita, makabaton, o pagkamatarong sa Diyos. Now, karon, pagkahuman nga kita gimatarong sa Dios. Human ang tao makadawat sa kaluwasan sa Dios. Unsa man day ang makita sa iyang kinabuhi. Galatia 5:6. Kay kun nahiusa kita kang Kristo Jesus. Meaning, katong nakadawat sa kaluwasan, katong nakadawat sa pagkamatarong, katong gisagop na sa Ginoo nga mahimo niyang anak, katong Kristohano na, katong napasaylo na sa Dios, nahiusa na kang Kristo Jesus. No? Ingon siya, Paul was talking to Galatian Christians, dili mahinungdanon ang pagkatinuli, okay, o pagkadili tinuli. Okay, circumcision. Okay. Dili na siya, meaning ang mga tawhanon nga paningkamot aron ka maluwas. Dili na siya kanang valid, dili na siya valid. Kay ang imong i-remind mo, ang pagkahiusa kang Kristo Jesus is by faith alone. Unsa man giday karon ang expectation?
sa tao nga naluwas na. Hindi ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. So karon ang tao nga nakadawat sa kapasayloan, kaluwasan, pagkamatarong ni Kristo Jesus, nga kaning pagtuo magabuhat pinaagi sa gugma. Naay ginatawag nga effect, naay ginatawag nga result. No? Sama ba sa usab itaw ka kini ba ulan-ulan na biya karon nga sa una gamay pa ko nga every time nga mukilat nagayon ay dalugdog. Ang dalugdog dili kina siya pwede mag-una sa kilat. Lightning, no, ang mo-follow ginana is thunder. So human ang tao na matarong ni Jesus, nakadawat sa pagkamatarong ni Jesus, ang musunod ana mao ang mga buhat pinaagi sa gugma. Works of righteousness. Muna ang ingon ni Pedro, ningon siya sa verse 27 sa Matthew 19. Una si Pedro mitubag, nag-ingon, tanawa, gibiyaan na namo ang tanan ug misunod kami kanimo unsa man day among mapaabot. So nakita nato diri when Peter believes in Jesus, recognizing that he is the Son of God, their faith adunay fruit. Unsa man ibunga, ilahang gisalikway ang kalibutan ug misunod kang Hesus. Naagyoy ginatawag nga fruit of righteousness, na result signifying that their justification and salvation is true and their conversion is true. Now, si Peter, ingon siya, Lord, amo nang gibiyaan ang tanan. Nisunod kami kanimo unsa may among mapaabot, Lord. Wala kay namo na-enjoy ang privilege sa dari sa unsa may gi-offer sa kalibutan because we follow you. Unsa may among ang mapaabot. So this is a good question, no? Kanato nga mga Kristohanon. Di ba? Katong nisunod kang Hesus. Katong ni decide to follow Christ. Maybe this is also a question. Maybe si mong heart, Lord. And salamat sa Ginoo kay kana nga question gitubag pod ani nga verse. Ingon ni Jesus sa verse 28, sa pagkatinuod sultihan ko kamo sa bagong kalibutan diha nga ang anak sa tao mulingkod na sa iyang mahimayaong trono. Kamo nagsunod kanako mulingkod usab sa napulog duha ka trono ug inyong hukman ang napulog duha ka banay sa Israel. Sa 29, ug ang tanan nga mibiya sa mga balay, mga igsong lalaki, mga igsong babae, amahan, inahan, o mga anak, kayutaan, tungod, sa akong ngalan, makadawat, o usa kagatos, kapilo, o makapanunod sa kinabuhing dayon. Jesus points His disciple, muni ang gimuhang maangkon. Maangkon nimo ang langit nung bahandi. You will receive this. Katong nig salikway, katong nibiya, because of your faith in me, you will receive this heavenly reward. So, gi-point ni Jesus ang mga disciples kung unsa kahalangdon, kung unsa kanindot ang giandam ni Jesus para sa iyahang mga tinun-an o para sa tanan nga mutuo kaniya. That's why ang ato ang
kasing-kasing. Kinahanglan gayod nato, kayo tawag ka ng isettle ba? Nga asa man gid ay ang ato ang pagsalig. Usahay, matempt no, kay ang usay gi-offer sa kalibutan is ang karon. Ang kang Hesus, kinabuhing walay katapusan in the future. But now, we are still enjoying, no, yapon ang mga benefit. When you put your trust in Jesus, I believe, no? There is a reward that Christ has promised for those who follow Him. A reward nga dili ginato ma-imagine unsa na kanindot, unsa na ka precious nga bisan ang imuang pangunahuna dili gyapon nimo enough na siya nga matugkad unsay giandam ni Jesus sa iyahang mga tinun-an. In verse 30, ingon si Jesus, apan daghan ang naguna, maulahi, ug ang maulahi, maguna. Kung sa may point ni Jesus, ani? Daghan karon ang nagmalipay, pero mabot ang panahon nga sila masulubon. Ug daghan karon ang masulubon nga mabot ang panahon nga sila lipayon. Daghan karon nga tungod kanako, no, pobre, no, wadaan sa ilahang mga minahal sa kinabuhi, but later on, they will have family forever in heaven. Daghan karon nag-enjoy sa pleasures of this earth, this world, but later on, they will have sorrow. Daghan ang nauna, maulahi. Ang naulahi, maguna. So muna ang point ni Jesus. Trust in the Lord Jesus Christ. Hold on. No? I believe our faith in Him, siya man gyud ang nag-sustain. Matod pa diri, kadto lang nagdumili sa kalibutan, ug misunod kang Hesus ang makaangkon sa langit ng bahandi. Kadto lang nagdumili sa kalibutan, ug misunod kang Hesus ang makaangkon sa langit ng bahandi. Daghan karon, no, kanyo makita, daghan karon ang nangbiya na sa ilahang mga pagtuo. Kristohanon, mga worship leader, mga nangalagad sa una, nibiya na, gipili nila ang kalibutan. Because for them, that's their treasure. But for us who believe in Jesus Christ, we're looking forward of the reward of the things that Christ has prepared for us in heaven. Christ is our only hope in this life. Follow Him. Serve Him. Love Him. Let us pray. Salamat, Ginoo, sa imong pulong karon nga naghatag kanamo og grasya na masabtan namo nga ang imong langitnong bahandi. Imong giandam kanamo nga musunod nga mituo kanimo. Busa, Ginoo, I pray nga imuhang ligunon ang amuhang pagtuo sa kanunay. Taliwala sa kalisod nining kinabuhi, O Lord, I pray that you would continually strengthen us to fix our eyes on you alone, our hope, our Savior, and our God. We give you praise. In Jesus' name, amen.